Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ilonggo Girl. Sa loob ng mansyon ng mga Palma ay iyak nga ng iyak ang ating bida na si Tata. Dinaramdam kasi nitong si Tata ang mga masasakit na salita nang sinabi ng bruhang si Vivian. At habang abala nga itong si Julius na magpinta, ay napansin niya ngang umiiyak itong si Tata. Kaya naman tinanong niya si Tata kung pauwi na ba itong si Tata sa kanila. Sagot naman ng ating bida ay bakit naman ako uuwi? Dito ako nakatira sa mansyon. Sabay nagpakilala nga si Tata bilang si Venice. Ngunit iba nga ang inaasahan nitong si Tata. Dahil kahit may espesyal na pangangailangan nga itong si Julius, ay alam niyang hindi si Venice si Tata. Sumigaw si Julius ng iyakin, iyakin, iyakin. At patuloy na tinukso ni Julius si Tata habang tumatakbo palayo. Kaya naman ang ating bida na si Tata ay agad nagpunas ng luha at agad namang natauhan sa kanyang sarili. Nawala nga sa isip nitong si Tata ang katangian ng taong ginagaya niyang si Venice. Gaya nga ng sabi ni Julius na hindi umiiyak si Venice. Dahil sa kagustuhan nga ni Tata na makatulong kay Shirley, ay agad siyang bumangon. Gusto ngang bumawi ni Tata sa mga palma sa kahiyang nagawa niya sa party. Naisipan nga ni Tata na ipagluto lahat sila. Lalo pa nga at aksidente niyang naitapon lahat ng pagkain sa mesa. Nalabis ngang kinagalit nitong si Margaret kay Venice. Panay paganda lang raw kasi ang alam nitong si Venice kaya ganun. Wala tuloy silang maipakain sa mga bisitang dumalo. Kaya naman nang tawagan ni Tata ang kanyang inang gwapa, ay mabuti na lang nga at to the rescue ang ina ni Tata na si Shirley. At agad ngang sinabi kung ano ang dapat lutuin. Sinuggest nga ni inang gwapa na lutuin ni Tata ang specialty ng kanilang pamilya. Walang iba nga kundi ang batchoy. Dahil kailangan ng magmadali nitong si Tata para makapagluto ay agad siyang nag-utos sa mga katulong ng mansyon. Nagpakuha siya ng mga ingredients na kakailanganin niya sa pagluluto ng batchoy. Habang abala nga si Tata sa pagtadtad ng mga ingredients, sa kusina ay nag-aalala naman itong tsismosang katulong. Kaya naman agad siyang nagsumbong kay Francis. Nag-aalala nga sila na baka anong mangyari sa mansyon. Dahil sa ginagawa nga ni Tata na kinikilala nila bilang si Venice. Hindi nga raw marunong magbukas ng kalan itong si Venice. Kaya kabado sila sa gagawin. At dahil bukod nga sa mukhang pera at bruha itong si Vivian, isa rin siyang entremetida. Mas nauna pa nga siyang pumasok sa loob ng kusina para lang kutsain at palayasin si Tata. Hindi nga pinansin ni Tata ang bruhang si Vivian. Lumekta nga agad si Tata kay Francis para humingi ng pangalawang pagkakataon. At dahil na problema na sila sa pagkain. Pagkaing ipapakain sa bisita ay no choice na nga si Francis. Kundi tikman at magtiwala sa luto ni Tata. Hindi naman nabigo si Francis sa lasa ng pagkain na luto mismo nitong si Tata. Kaya naman inutusan na niya ang lahat na ilabas ang pagkain sa mga bisita. Papauwi na sana ni Sir Gob ang lahat ng bisita. Pero biglang dumating si Francis dala ang mga pagkain. Bilib na bilib nga silang lahat sa ginawa ni Tata. Hindi tulad nga ni Venice na puro paganda lang ang alam. Hindi nga rin marunong magbukas ng kalan si Venice. Pinatikim agad ni Francis kay Sir Gov ang luto ni Venice. Uy, si Tata yan. Kabadong-kabado nga ang ating bida habang hinihigop ni Sir Gov ang batchoy. At sa pagtikim nga ni Sir Gov ay napatanong siya kung sino ang nagluto. Pinagmalaki naman ni Francis ang asawa niyang si Venice. O etong si Tata ang nagluto ng batchoy. Tagumpay naman si Tata dahil ayon kay Sir Gov ay masarap ang lasa ng lutong batchoy.
Lihim ngang natuwa ang ating bida dahil sa wakas, nabawi niya rin ang kahiyang nagawa niya sa pamilya Palma. Nabuhayan nga ng dugo ang bruhang si Vivian dahil nga sa pagbawi nitong si Tata. Dahil sa ginawa nga ni Tata ay naisalba nila ang pagkain ng mga bisita. Mas sumarap pa nga ang nahihanda nila sa mesa. Hindi nila akalain na napakasarap palang magluto ni Venice. Kaya maging si Margaret nga ay nagtataka. Hindi lang pala puro paganda ang alam ni Venice. Marunong din pala siyang magluto. Nakuha nga ng ating bida ang loob ng masasayak ng mag-asawang Palma. Balak pa nga ata nilang ilagay sa menu ng restaurant nila ang luto ni Tata. Ay Venice, wala ka nang babalikan. Lihim nga silang humanga sa kagalingan ng ating bida. Kaya tuloy-tuloy pa rin magpapanggap ni Tata bilang si Venice. Alang-alang nga sa kanyang ina ay gagawin niya ang lahat. Kahit pa nga napakadelikado ang magpanggap ay no choice pa rin si Tata. Delikado pa rin kasi buhay ng nanay niya. Kaya laban-laban pa rin si Tata. Kapansin-pansin nga ang mga pagbabago sa kilos ni Venice. Hindi sila sanay makita si Venice na smiling face. Di tulad nga nitong si Tata. Paano ba naman kasi itong si Venice ay laging nakabusangot ang pagmumuka. Ibang-iba talaga sa ating bida. Kaya naman nagsusumikap pa si Tata na kopyahin kung ano man ang galawan nitong si Venice. Alang-alang sa pera panggamot ni Inang Gwapa. Kahit kabadong-kabado nga si Tata sa mga susunod pang gagawin. Nagsusumikap siya. Ito ba naman 5,000 sa isang araw ang sweldohin? Hindi mo ba ito papatusin? Isa pa nga ang 5 milyong offer ni Francis kapalit ng pagiging asawa niya. Lalong-lalo na nga ang paghahanap ng kidney para sa kanyang ina. Para kay Tata, napakalaking blessing na nga ito para sa kanila. Biruin mo naman saan ka nga naman makakakuha o makakapulot ng ganong klaseng kahalaga ng pera. Yun nga lang ay magtitiis ka nga lang sa ugali ng bruhang si Vivian at sa pagiging perfectionist ng pamilya Palma. Dagdag mo rin nga ang pagiging suplado nitong si Francis. Sige ka Francis, panindigan mo yan Siguradong hindi ka. Siguraduhin mo lang na hindi ka may in love sa ating bida. Dapat din natin ngang abangan next week ang paghaharap muli ni Venice at Tata. Dahil susugurin nga nitong si Venice si Tata mismo doon sa mansyon. Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.